What's up guys, Boss Joms TV nga pala. Ito panonorin natin na video guys is for awareness, no? Lalong-lalo na guys sa mga motorista or yung mga bumabiyahe sa araw-araw. Dahil dito sa lugar natin or sa ating bansa is hindi natin maiiwasan talaga guys na magkaroon ng mga traffic, di ba? Dahil sa traffic na to guys is meron mga tao na talaga mapagsamantala na gumagawa ng kalokohan sa disoras na nga ng traffic. Tulad na nga na itong video na panonorin natin guys, talagang kukulo yung mga dugo nyo, no? Dahil kawawa tong manong driver na to. Tara panoorin natin. Tatlo sila guys, no? Meron siyang hawak-hawak yung isa na mahaba. Hindi ko lang alam guys kung ano ba to. Traffic, no? Kumbaga, ayun, no? Bagal ng usad. Nakakatakot talaga traffic sa mga delikadong area, no? Ayun. Binuksan parang sila ang nagbukas guys Parang nakalak naman. Parang binuksan nito guys yung mahaba yung buhok. Ayan, pinasok na siya, oh. Tangina, no? Talagang sinubsob nila yung pagbumukha nila dun, no? Talagang sinimot, no? Wow. Tangina din habang kinukuha sa may kabila yung bulsa nito ni manong driver, dinudukot na itong long hair. Malaking tao daw guys to. Malaking tao nga, no, yung driver. Pero syempre, hindi mo basta-basta magagawa yung gusto mong magawin dito Kunyari, papalag ka dyan, delikado ka dyan dahil may mga dala-dala yan, no? 3 pa yan. Sigurado mayroon ka dyan mababanatan pero sigurado magkakaroon ka ng tagas dyan. Nakaka-bad trip yung mga ganitong pangyayari guys, no? Yung tipong bumabiyahe ka at lumalabang ka sa buhay ng patas tapos may mga ganitong kupal na mga tao na halang ang mga kaluluwa, sisirain yung araw mo, no? Kawawa naman si Manong, di ba? Dahil parang sinimot yung isa pumapasok na sa loob pinagsusuksukan niya na yung sarili niya, talagang kinukuha pa niya guys yung mga dapat pwedeng kuhanin doon sa loob ng truck, no? Tapos yung isa naman, yung long hair, ang ginagawa niya is dinudukot niya yung bulsa ni Manong, talagang sinisimot niya guys. Kumbaga pasok na pasok yung kamay niya ron sa may bulsa ni Manong Para sa akin guys mga hustler na tong mga gumagawa nito. Alam nyo kung bakit? Tignan nyo naman yung ginawa nila doon kay Manong, di ba? Parang parang relax lang sila. Kumbaga, hindi sila nag-aalangan na baka lumaban si Manong, di ba? Kasi ang laki ng katawan nun ang tangkad. Kumbaga, kung walang dala tong mga to, kaya niyang labanan tong mga mandurukot na to Kaso, yun nga, may mga dala tong mga to, di ba? May dala silang mahaba Bukod doon, may madala pa yung mga balisong yan guys. Hindi yan magdadala ng isang peraso lang. Kung sasakali naman guys, no, kung mararanasan nyo yung mga ganito, hangga't maaari guys, kung kaya nyo nang ibigay, yung dapat ibigay na hinihingi nitong mga halang ang bituka na to, ibigay na lang natin, no? Dahil itong mga to is parang na to guys, wala na to sa mga sarili nila. Kaya kailangan, hangga't maaari is ibigay na lang natin dahil kikitain pa naman natin yan Pero yun nga lang, masakit nga lang, di ba? Kasi pinagpaguran natin yan. Tulad ng pera, tulad ng cellphone, tapos sa isang iglap, makukuha lang ng mga kupal na to, di ba? Kaya pag dumadaan kayo sa mga ganitong lugar, tandaan nyo guys maraming nagkasabi sa may pier daw to, bandang Maynila. So palagi kayo mag-iingat dyan guys. Lalo na guys, di ba? Yung mga nagmumotor, yung mga bumabiyahe dito. Pag alam nyo yung traffic guys, hanggat maaari, isarado nyo na lahat. Isarado nyo yung pintuan, yung salamin, kailangan sarado din yan, huwag nyong i-open. Ang problema lang sa dito guys, kapag nilapitan kayo di ba, parang nakakatakot na. Sabihin na natin nakalak kayo, nakasarado na yung salamin nyo. Kung talagang pepersahin kayo guys, talagang madadali kayo dito kasi pwede nyo lang basagin yung mga salamin nyo, di ba? Kapag di nyo ginawa yung gusto nyo lang mangyari, kunyari, open mo yung pintuan, hindi mo ginawa guys, babasagin nila yung salamin nyo. Kaya dapat dito guys, para sa akin is magkaroon dito ng magkaroon dito lagi ng bantay ng mga pulis. Kaya sana magawa ng paraan ng pamahalaan to, no? Yung sa pamahalaan ng Maynila. Dahil nakakatakot yung ganito guys. Kasi di ba? Para ka magkakaroon ng phobia. Once na dumadaan ka dito, pag napanood mo tong video na to, may isip mo na pwedeng mangyari sa iyo yung nangyari dito kay Manong, di ba? Sana na lang guys, merong managot sa pangyayaring to, di ba? Dahil kawawa naman to si Manong driver. Total, kitang-kita naman guys yung mga pagmumukha nila Kitang-kita guys dito sa may bidyong to.
Kaya kailangan magawan talaga to ng paraan. Dahil yung ibang mga video nito guys, hindi nakikita yung mukha nila Pero ito kitang-kita Kaya nananawagan tayo guys no, sa mga pamahalaan kung saan man tong lugar na to. Ang sabi nga daw nila, 'di ba, sa pier nga daw to dito sa may bandang Maynila. Kung totoo man guys na doon nga tong area na to, sana nga magawa na to ng paraan na mahuli tong mga kupal na to, 'di ba? Dahil habang tumatagal guys, lumalakas lang lalo yung mga loob ng mga hayop na to na gumawa ng mga kalokohan. Dahil kitang-kita na nga sila sa video na kumakalat pero hindi pa rin sila nahuhuli, ibig sabihin malaya silang gawin yung mga ganyang bagay, no? Which is na talagang delikado sa mga taong dumadaan dito, no? So yun lang guys, sana naging aware kayo kahit paano dito sa may video natin na napanood, 'di ba? Hindi lang dito sa area na to, kahit saan kayo sulok ng mundo dito sa Pilipinas is palagi kayo mag-iingat guys. Make sure nyo guys na nakasarado ang inyong mga pintuan, ang inyong mga bintana at maging mapagmasid sa mga paligid, no? Lalo na pag mga traffic area. Diyan kasi guys madalas nangyayari itong mga ganitong insidente. Kaya palagi kayo mag-iingat guys, keep safe kayo palagi. So hanggang dito lang muna tayo guys. Peace.